Good morning guys! Ako, long overdue na tong utang ko sa inyo at gagawin ko na ngayon ang aking utang. So ngayon, nandito po ako sa may Top Rank Davao. Ayan po, wala po akong estudyante dito sa may Top Rank. Ay, hindi pala nakikita guys, no? So good morning, good morning, good morning! Okay, so good day everyone. Good morning. Good afternoon at saka good evening, no? Kung kailan ka naman makikinig ng ating recorded file about supplemental lecture, guys. Tama, no? So, yon. Okay, so, guys, ang pag-uusapan natin ngayon is about what we call class your community diagnosis. When I say class your community, hindi po ito ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is about what we call class your community diagnosis. Guys, ilagay ko lang siya dito para makita ko naman ang itsura ko. So magkakaroon ng doble ito, ha? Okay. Guys, good morning. Simulan na po natin ang pagbabayad ng ating utang. Okay, tayo po ay magbabayad na po ng ating utang, guys. At wala na pong maniningil sa akin kasi alam ko magiging future colleagues tayo. Tama? So yun. So ang ating pag-uusapan, sabi ko nga, no, meron tayong dalawang klase ng community diagnosis. Community diagnosis as a process and community diagnosis as a profile. So dalawa yon, no, as a process or as a profile. Balikan natin yung profile. Yung profile is yung picture ng community. Anong itsura niyan? Ilan ang tao dyan? Tama? Anong mga resources ang nandyan? That is yung profile. But when you talk about your community diagnosis as a process, it pertains to that step-by-step na gagawin para, okay, mabuo ang ating community diagnosis. So the first question is, saan nagsisimula ang ating community diagnosis? Ang ating community diagnosis ay nagsisimula, number one ha, nagsisimula yan sa pag-determine, guys, ng iyong objectives or goal. So when you determine what we call as your objectives or goal, guys, lagyan natin ng design, lagyan natin ng, ano tawag dito, ng laser, ha? So determine the objectives or goal, guys, tama? Now, in order for you to determine objectives or goal, kailangan alamin mo, guys, kung anong klase ng community diagnosis ang iyong ibubuo. Anong klase ng community diagnosis ang iyong ibubuo? Ito po ba ay comprehensive o ito po ba ay problem-oriented? Guys, no, when you talk about your comprehensive community diagnosis, it talks about what? Okay, general information. If it is your first time in the barangay, then you create a comprehensive community diagnosis. Pag ito ay first time mo pa lang sa barangay. Tama? Kasi gusto ko makita yung picture ng community. Pag problem-oriented naman, you want to determine the specific need of the barangay. When I say that specific need of the barangay, I want to solve, for example, tumataas ang cases ng dengue, dumadami yung polio, dumadami yung rabies. I would only ask question relevant to what we call class your dengue, polio, kung ano man yon. Nakuha, so may specific ka talaga na tina-target na maintindihan. Ang tawag is your problem-oriented. Kuha? So again, ano ulit ang first step? Ang first step is you determine the objectives. Now, after nalaman ko yung objectives ko, ang second step, according to Maglaya, is that I need to determine the study population. I need to determine the study population. So basically, study population, sino ba? Pwede kasi yung study population mo yung buong community, pwede kasi yung study population mo, yung aggregate lang. So when I say aggregate lang, sino yan? Yung mga infant lang, yung mga elderly lang, tama? Yung mga buntis lang,
yung mga addict lang. Tama? So yon. So that is your study population. Tama? So kung nalaman ko na itong mga elderly, tama, di ba? Sa example, okay, ang makukunan ko ng data ay mga elderly guys. Tama, sample lang ha. Okay, so kung ang kukunan ko ng data ay mga elderly, ang question is, ano yung data na i-collect ko sa kanila? Tama, di ba? Ano yung data? So I need to determine what are the data that I will be collecting. So in the third step, okay, I will be doing a data collection plan. So in data collection plan, I need to, ano bang ginagawa dyan? Ano ba yung information na i-collect ko? Magre-research ako. Tama, di ba? So yung magre-research ako kung, okay, ano ba? Siyempre yung edad nila, dati nilang trabaho, anong age hindi sila nagtatrabaho pa sila. So those are information to be collected. I need also to determine, no, aside sa information to be collected, what are the methods of my data collection? Should I conduct a survey questionnaire? Should I do an interview? Should I just make an observation to them? So those are the methods of data collection. And because you have the methods, no, mag-interview ka, mag-survey questionnaire, you now, okay, you now try to decide pa lang, anong instrument ang gagamitin mo. Decide ka pa lang. So, this is just what? Ano to? Anong keyword mo dyan? Ang keyword mo dyan is plan pa lang po ito, ha? So, hindi pa siya ginagawa, ha? Nag-iisip ka pa lang. Nagre-research ka pa lang. Okay? So, yon. Nakuha. So, itong tatlo, ang first three step, tatlong determine yan. Determine O, objectives. Determine the P, population. Determine the data collected. So, ang pinaka-first three steps natin ay nasa mnemonic na kung tawagin natin is what we call as what? Ano guys ang ating mnemonic dito, no? Ang mnemonic natin guys is O, P, D. Wow! Di ba may mnemonic tayo? Number 1, you need to determine the objectives first. Tama? Number 2, you need to determine the study population. Number 3, you need to determine the data to be collected. Okay, so yun. So yun yung tatlong determine. So tatlo na ha ang ating steps. Pagdating sa board exam, alam mo na hindi ka na mahihirapan. Tama? Ngayon, since you're still on the planning stage pa lang, the next thing is you now do the actual research. When you do the actual research on what are the information to be collected and what are the methods of data collection, you have here the different methods like observation. So pag sinabing observation, tinitingnan mo, naririnig mo, ginagamit mo yung senses. So yung keyword mo dyan, observation, ang ginagamit mo SE. Anong SE? Senses. So isa sa importante dyan is that para makakuha ako ng data, I will be performing an ocular or what we call your windshield survey. I will be performing an ocular or what we call your windshield survey. When I say your ocular or windshield survey, guys, na tinatawag, ang ginagawa ay, syempre, patingin-tingin ako, ayan. Okay, so kung pagkakakotse ka, edi windshield survey ang tawag. I'm looking at the physical, geographical characteristics of the community. Ang isa naman na way of observation is participant observation. Ang isa naman na way is what we call your participant observation. During participant observation, nangyayari ito guys kapag merong immersion or what we call your sandali muna ha, baka hindi naka-open ang sound ko. Naka-open. Akala ko hindi naka-open, di ba? Kanina pa ko sigaw na sigaw dito. Tapos ang end, hindi pala naka-open. Okay, so guys, naka-share screen na ba ito? Ayan po, naka-share screen naman siya guys. Tama, no? So yun, guys, no? So sa participant observation, ang ginagawa mo, nag-do ka ng immersion or integration. So when I say plus immersion or integration, anong ginagawa mo? During immersion,
or integration, ang ginagawa mo, you're going to what? Imbibe the life of people in the community. When I say class, imbibe the life of people in the community. Okay, you talk to the people, you eat with the people, you work with the people, you sleep with the people. Do you gamble with the people? No. Do you smoke with the people? No. Do you drink with the No. Pero habang kasama mo sila, basta't kasama kita, hindi nila alam, kinukunan mo pa sila ng impormasyon para kay Istia. Okay, kumukuha ka ng information sa kanila. Ang tawag natin ay participant observation. Naintindihan? So observation, senses. Nakikita, naririnig, observation. So may dalawa sa CHN. Okay, yung isa, pagdating mo, silip-silip na community, windshield survey. Pangalawa, sumasama ka sa kanila, okay, tropa-tropa kayo, participant observation. Ngayon, pwede din record review. So sa record review, naalala, ano to? Primary or secondary data collection? Ano to? Primary or secondary? Siyempre, di ba? Sa record review, guys, tama, di ba? Check mo yung mga existing secondary data. Okay, that gives me an idea of what are they. Tama? May alam na ako sa kanila. Tama, no? So, yun. So, again, i-validate mo lang dyan. Yung common na issue is, no, alam mo common issue, if the primary data is different from the secondary data and they are opposite with each other. Diba may conflict? Pag may conflict ang primary tsaka secondary data natin. Okay, so gusto ko maintindihan na may conflict ang nakuha mong data. Tama? May conflict yung primary tsaka secondary data mo. Ano ang mas matimbang? Yung primary or secondary data? So tamang sagot is your primary data. Because sa primary data, ikaw mismo ang kumuha. Ikaw mismo ang kumuha. Pakindat-kindat pa yun. Tama na sa yun. So guys, so we have what we call question what? Ano guys ang tawag? Ang tawag is what we call question record review. And of course, this is the most commonly used data collection. Sa tingin nyo guys, no? Ano itong most commonly used data collection? Ang most commonly used data collection is interview. Ang most commonly used data collection is your interview na tinatawag. Tama? So yon. So pwede structured whereby may sinusunod kang step by process or questionnaire, or pwede unstructured na free flow lang ang inyong conversation. There is this also important na kailangan mong tandaan is the key informant interview. Baka lumabas ito sa exam. Ano yung key? Key, susi. Okay, ito po. May dinala ko talaga yung susi. O, yan, susi. O, key informant interview. Ang key informant interview, sino ito? Siya guys ay expert pagdating sa ganyan. Example, gusto ko malaman bakit walang health center na nabuo. Pero nakita ko sa my project, nakalista, meron silang health center. Nako, may ghost project. May ghost project na naman sa DOH. Ngayon, ang gagawin, kailangan ko ang tao na maitatanong ko dyan, hindi naman kahit sino eh. Kailangan ko matanong pwede yung doktor sa health center o pwede yung district engineer. Tama, di ba? Kasi sila yung may alam eh, sa establishment and building ng health center dyan eh. Tama, di ba? So tawag is what we call pleasure key informant interview. Key informant interview. The keyword is itong taong to, ano siya guys? Expert. No, itong taong to, ano siya guys? Expert. Next, we have what we call pleasure focus group discussion. When I say pleasure focus group discussion, sino naman ito? Okay, example, yung mga buntis, sinasama-sama mo. Then you only act as a facilitator. Then nag-share sila ng kanilang experience, tama? Nag-share sila ng kanilang expert or experience. Usually experience naman sinishare. You just make sure
na kapag nag-focus group discussion, kawag sobrang dami. Mga 6, 7, 7 lang sila. And lahat sila ay nabibigyan mo ng opportunity na magsalita. Tama? No, so yun. So ang tawag is what we call your focus group discussion. So yun po, no, yung iba't ibang pamamaraan sa pag-collect ng data. Ano naman ang ating mnemonic sa ating data collection? Ang mnemonic naman natin dito is what we call question 1. Ayan, ORIP. So ORIP is your data collection. Ano itong ibig sabihin ng ORIP? Letter O, ano yon? Observation. Observation, patingin-tingin. Okay, pag dumating ka, ikot-ikot ka sa community, anong tawag? Ocular survey. Pag di kotse ka, anong tawag? Windshield survey. Tama? Ito naman, sumasama ka sa kanila, tropa-tropa kayo, natutulog ka, naglalaba ka kasama nila, nagpapagupit ka kasama, nagpa-party-party ka. Okay, so yon. So sa kanila kasama sila na going up, diba? So yon. Ano naman yon? Participant observation. Tawag doon, participant observation. So number 1, O, ORIP tayo, R, record review. Secondary data. Kung magka-conflict ang primary at secondary data, anong data masusunod? Yung nakita mo, di ba? Kitang-kita ng mata ko. Hindi pwede magkamali yung mata ko. Tama? No, unless may katarak ka. No, so yon, records review. Number 3, interview. Tama? Interview. And number 4 is your focus group discussion. So these ORIP are the what? Methods of your data collection. Tama po ba? Yes. Tama. So yun. So yun naman ang collecting data. Next, okay, you now have your instrument. Instrument number 5 is questionnaire. Alam mo pa sinabi nating instrument, ang ibig sabihin nun ay questionnaire. Yun lang yun eh. Tama pa, nakita mo ano ba yung questionnaire na gagamitin mo. Tama? So that would guide your flow. Now, pag meron ka ng instruments, yun na yung gagamitin ng team, no, para mag-collect ng data. So the 6th step is yung actual data gathering. So pwede kayo mag-pre-test muna, subukan nyo muna sa iilang tao muna yung iyong instruments para ma-make sure nyo na pare-pareho yung methods ng pag-collect nyo ng data. Ngayon, okay, ano na kayo? Disperse na kayo, guys. Actual data gathering. Tama? Actual data gathering. Tama? So, yun. Ngayon, okay. So, dito, ready na. Okay, nagkuha na kayo data. Okay, alas 8. Okay, disperse. Alas 5, kita-kita tayo dito sa barangay hall. Ang next na gagawin ay i-consolidate ko na yung data. Sasama-sama ko yung data. Ang tawag ko dyan is itatali. Itatali ko na ang data. Ang tawag dyan, tali. Okay, ang data, that is what we call your collation. Dapat may dalawa tayong tandaan na term, ha? Ang dalawang term for data collation is that it should be mutually exclusive and mutually exhaustive. It should be mutually exclusive and mutually exhaustive. Ano yan? When I say class, you're mutually exclusive, they do not overlap. When I say class, they do not overlap. Example, male at saka female. So example, male tsaka female. For example, ikaw ay for example, Becky ka. So hindi ka pwede ilagay doon sa female kasi mag-overlap. Hindi gusto mo maglagay ka ng male, female, tsaka third gender. Oh, yun para hindi na siya mag-overlap, guys. Tama? Kasi may mga tao naman na ang tingin niya sa sarili, babae siya. O di ba? E di lalaki siya by birth. Tapos babae tingin niya. E di nakagulo ulit. E di lagyan mo ng third gender para walang overlap. Mutually, ano pa example ng overlap? May data ka na 1 to 4, tapos may 3 to 5, edi nag-overlap yan. Tama, di ba? Make sure na tama yung sequence mo dyan. Mutually exhaustive. Okay, when I say class mutually exhaustive, all possible answers are considered. If all possible answers are considered, tapos na, ha? Tapos na ang, hindi pa. Hindi kayo, ano po?
Pero tapos na? Hindi pa. Nauna lang kayo. Okay, akala. Guys, nandito kasi ako sa Davao, nag-record sa aking utang sa inyo. Ngayon, mutually exhaustive. When I say class mutually exhaustive, ano ibig sabihin? All possible elements ay nailista mo. Tama? For example, mapipili siya doon. For example, pipili siya example. Okay. 0 to 1,000, 1,000 to 2,000, 3,000 to 4,000, 5,000 to 6,000. Yung sa'yo, 7,000. Di wala ka. Okay, dapat meron siyang others. Or whether 6,000 and above. Di ba? So, ibig sabihin, mutually exhaustive. So, that is for data collation. At syempre, yung highlight sa lahat, guys, wala naman na kwenta. Kunya, may memo ka dyan, no? Male, 35. Female, 45. Ano ngayon? Di ba? Mas maganda yan, mas maintindihan yan ninyo kapag ilagay mo na siya sa graph or chart. So, dyan na papasok ang tinatawag nating data presentation. Diyan na papasok ang tinatawag nating data presentation. Sa data presentation, ang nangyari dyan guys, ilalagay mo na ang mga quantitative data sa graph or chart. Pag quantitative ang data ha, pero pag ang data ay qualitative, like yung history ng community, yung mga sentimiento ng mga tao, that is in the form of narrative. Where's the narrative? Okay, ang history ng Davao ay nanggaling sa Durian. Tama, di ba? Sample lang, hindi ko naman alam eh. No? So, naka-narrative siya. Pero syempre kapag dito, may mga numero ka. May hawak-hawak kang numero. May numero ako dito. May resibo ako. Ito may resibo. Ilagay natin yan sa graph or chart. Okay? Okay. No? Guys, pag nilagay mo siya sa graph or chart, may iba't ibang graph or chart tayo. Ang unang graph or chart is what we call your, it would show us what we call your trends or pattern over time. It would show us the trends or pattern over time. Pwedeng paakyat, going up, diba? So yon, pwede din, it's going down. Diba? So line yon. So isipin mo, timeline. Wow! Diba? So if you show us the trends or pattern over time, paakyat ba yan, pababa ba yan, that's what we call your line graph. No, anong ibig sabihin ng line graph, guys? Okay, gusto ko malaman kung yung population, padami ba sila or pakonti sila? Yun pwede. Di ba? Sabihin ay pataas ang population. Tama? Gusto ko malaman yung presyo ng baboy. Pataas o pababa? Pataas. O, di ba? So, ganon. Tama? Yung trends or pattern over time. Tama? Gusto ko malaman yung kanilang quality of life. Masaya ba sila o hindi? O, pababa. O, hindi na sila. Yung kanilang happy meter, pababa. Okay, so ganon siya, guys, no? Trends or pattern over time. Timeline. Okay? Next, if I want to show naman distribution of groups ha. Example, when I say groups, no? Example, occupation, trabaho nila. Tama, di ba? Okay, kung gusto ko malaman yung occupation, may mga groups yon. Gusto ko malaman gender, may groups yon. Tama? Okay, so guys, ano naman ang bagay na group? Ano naman ang bagay na chart? If I want to show the distribution of group. We have what we call kapag few ang variables, ang tawag natin is what we call pie chart. Kapag few ang variables, ang tawag natin is what we call your pie chart. Pag konti lang ang variables. Tama? Kapag many ang variables, example ng konti ang variables sa pie chart, gender. Di ba gender, konti lang? Babae, lalaki, third gender. Di ba konti lang siya? So that is pie chart. Tama? Di ba? Yan, 3. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. No? Ngayon, kapag ito naman ay madami ang ating madami ang ating options, no? There are many fishes in the ocean. Tama? Okay, so guys, pag madaming option, ano naman siya, guys? Bar graph naman siya, guys. Where's the bar graph? Example, occupation. Ilan ang teacher,
ilan ang carpenter, ilan yung holdupper, kidnapper, online scammer, tama, di ba? Mga pala doon, mga sanggano pala yung community doon. So guys, ang bagay naman doon, bar graph naman doon. Okay? Okay. Pareho ang pie tsaka bar, they show us distribution of group. Ang pinakaiba lang, pag konti ang variables, ano siya? Pie chart. Pag madami ang variables, bar graph. Nakuha? Bar, di ba? Madaming tao sa bar. Tama, no? So, yon. Next. Para din siyang bar graph. O, tingnan mo itong last. Next. Para siyang bar graph, no? It shows us what we call as your distribution of frequency. When I say class distribution of frequency, anong ibig sabihin naman ito? Example. Okay, so may group siya, tapos sa group may number of occurrence. Ano example sa group tsaka number of occurrence? Example ha? Example. Okay, tabi ko muna mukha ko. Example, 0 to 5 years old, ilan? 8. 6 to 10 years old, ilan? 7. 11 to 15 years old, ilan? 5. So ngayon, if I want to show the distribution of this frequency, itong frequency na to, ito. Okay, so yon. If I want to show the distribution of this frequency, then what I will be using is your histogram. Okay, so yon, histogram matawag. So ako, madali lang matinaw yung histogram, magkadikit-dikit na bar graph. Diba? Tabi sila. Sabi, 0 to 4, 5 to 6, mali. 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, tabi-tabi sila. Di ba? Magkadikit-dikit sila. Tama? So yon. So tawag ay histogram. So wag malito ha. Tinan mo magkamukha sila. Ang isa may gap. Tama? May gap sila. Distribution of group, many ang variables. Bar graph. Distribution of the frequency. Pag frequency, histogram. Tama? No? So yon. So isipin mo na lang Instagram, 'di ba kung palagi ka bang nag-i-Instagram na malapit na yung board exam mo, Nag-i-Instagram ka pa ba? 'Di ba? So 'yon. So that's your histogram. Nakuha. So guys, sa data presentation, may iba't ibang chart tayo, Let's have a review, guys. Tama? Kapag ito, guys, ay what? Trends or pattern over time. Ano guys ang sagot? Line graph. Tama? Kapag ito ng distribution of group, pie chart. Di ba? Kapag ito naman guys ay what we call class what? Distribution of group, pie chart. We also have what we call class what? Ano pa nga? Distribution of group ulit. Pero many ang variables. Many. Pare. Bar graph. Distribution of frequency. Yung frequency, yung sa statistics, yung number of occurrence. Pag frequency, lagi ka bang nag-Instagram? Histogram. Nakuha. So yun yung mga iba't ibang chart So part siya sa data presentation. 11 lang naman ito guys. No? So yun. So the most crucial, pinaka-importante, kasama-sama mo na yung mga tao. Dahil may mga graph ka na nakagawa ka na doon ng mga Manila paper mo, mga cartolina mo, tatawagin mo na yung mga tao. Halina kayo dito, mag-usap-usap tayo. Tama? No? So yun. Halina kayo mag-usap tayo. Ang tawag dyan, data analysis. That is very crucial, no? Yung data analysis. Kasi kailangan maiparamdam mo sa tao na meron silang kailangan baguhin. Di ba? Alam mo, sa estudyante lang yan eh. Pag hindi din naramdaman na kailangan niya mag-double time sa pag-aaral, tama, di ba? Wala lang din, di ba? Masasayang na din ang effort, lalo't ngayon, di ba? Naglabas tayo, 1 million, tama? 1 million sa mga top 1, tama? So kaya lahat ng mga top ranker, talagang todo aral. 1 million, okay, so yun. So naaalala mo yung 1 million na kailangan mo makuha, Huwag kalimutan, baka okay, may mga party kayong gagawin sa 1 million. Kung sino man dyan makakuha ng 1 million. Naku, pag dalawa yung top 1, edi 2 million agad yon, tama? Okay, so yun. Huwag kalimutan, Meron kayong lecturer na ang pangalan ay Jessie, Baka makalimutan niyo yung balato, Ipopost ko na lang ang aking GCash story, yung QR code. Okay, so that's why, ano tawag dito? Huwag sayangin ang oras. Okay?
i-maximize ang oras. Kahit naglalakad, naghahanap ng upuan sa review, mag-aral. 1 million. Tama? No? So, yun. Data analysis. So, sa data analysis, most crucial yun. Kailangan iparamdam mo sila, may kailangan tayong gawin. Ang dami natin problema, may kailangan tayong gawin. So, data analysis yun. Nakuha? So, yun. So, together with the people, you talk about the data. Ito po yung data natin, no? Tawag data analysis. After data analysis, siyempre mag-usap-usap kayo, you will be able to identify the different community problem. Tama? Di ba yung community problem, di-discuss naman natin to. Ano guys ang mga different types of your community problem? The different types of community problems are, ano siya, pwede siya, ay, di ba kulay? Gawin natin blue. Health status ang problem. Okay? Pag anong ibig sabihin na health status? Ang issue ko ay morbidity, mortality. Okay? So health status yon. Dumadami ang dengue, morbidity. Dumadami na mamatay sa rabies, mortality. Ang tawag health status. Ang next is what we call your health resources. Pag sinabi iting health resources, ano isipin? Yung 3 M. Ano 3 M? Manpower, money, tsaka material. Tama? Wala. Kulang man sila sa doktor doon. Tama? Wala na mga midwife doon. Tama? No, so yun, resources. Money. Okay, ano ibig sabihin ng walang money? Wala nang money, kaya kailangan mag-aral. 1 million. Tama? No, so yun. Money. Next, we have what we call class your, okay, material. No? Walang gamot. Imagine nyo, mag-aral na kayo guys. 1 million. Material. No, guys, health resources. And the last is your health-related. Pag sinabi kong health-related, pag hindi ko malagay dyan sa status at resources, related yun. Anong ibig sabihin guys ng related? Ang ibig sabihin guys ng related are, hindi ko siya malagay doon, di ba? So the issue can be what? Okay, the issue can be socio-economic. The issue can be environmental. The issue can be cultural. The issue can be political. Ayan. Ang tawag dyan is what we call as your health-related ang problem. So 3 yan guys. So we have what we call as your types of the community problems. Tama? I-classify mo dyan sa 3. Now kapag meron ka na, you're going to the last step. What's the last step? Prioritization. Sa prioritization guys na tinatawag, anong meron? Okay, so yon under what we call as your prioritization guys. Tama? So yon. So sa prioritization, there are what we call as your 5 criteria na tinatawag. Diba? Diniscuss ko naman ito, ang NAMOPRE, so malangit ka. Nature the problem, modifiability, preventive, social concern, and magnitude. Okay, these are used, ang calculation na to, so that we can have the ranking. Makuha natin guys ang ranking guys ng ating tinatawag na community. Tama? So yon. So yung mga iba't ibang community problems. Okay, so natatapos pala ang ating community diagnosis sa tinatawag nating prioritization of your community problem. Wow. So doon siya natatapos. Pero hindi naman ibig sabihin na natapos mo na yung pag-prioritize, tapos na. No. Pag natapos yun na i-rank ang mga problem, you do something about it. Diba? So that's why ang next step is what we call as your action plan. The next step is what we call your action plan. After action plan, ang next step is you now have the project. I discussed this during the final coaching. Tama? So guys, ayan po yung ating tinatawag guys na ano. Ano guys ang tawag natin? These are what we call what? Community diagnosis na tinatawag. Naintindihan? Tama? So yun. May community diagnosis ka, tapos na yan, action plan, after nyan, program development. So ilang steps yun sa community diagnosis? 11. Nakuha guys? So yun. Ngayon, ang next i-include din natin ang ating additional topic on your EO51. Yung EO51, pang 19, ano pa to? 1986, 87, basta luma na nabatas yan. Ang EO51, anong sabi? Ang sabi ng EO51 is what? Breast milk is still best for baby up to 2 years or beyond. Diba? Ganun yun sa mga advertisement, di ba? So what is the best milk? The best milk is still breast milk.
So dapat hindi mo babaguhin yung utak ng tao. Siyempre dapat may mga bawal. Example, may mga gatas na pang baby. Tapos sa gatas na pang baby, lagyan mo dyan na, okay, Enfa Pro, best milk. Bawal yun. Tama, di ba? Bawal nga din maglagay ng picture sa mga gatas. Nakita mo sa mga gatas, bawal yun. Dati meron yun, yung may picture ng baby. Bawal po siya. Makaka-impluensya sa doon sa tao kasi ang best milk pa rin is what we call your breast milk pa rin. Yun po ang concept ng milk code. Pero again, lumang law na yun. Ngayon, ang isa pang law that supplements your breastfeeding is what we call your rooming in. When I say your rooming in, sa rooming in, magkasama ang nanay at saka baby sa isang kwarto. Kaya nga tawag room in. Di ba? Magkasama ang nanay at saka baby sa iisang kwarto. Ang tawag ay room in. Guys, sa room in, RA 7600 purpose, no? Bakit may rooming in? Number one, that's important for breastfeeding. Tama, opportunity for breastfeeding. And number two is bonding. So when I say pleasure bonding, guys, anong ibig sabihin nito? So sa bonding, guys, na tinatawag, ang ginagawa, guys, is what? Okay, ang ginagawa sa bonding is magkakasama sila. Tama, no? So yon. So ganun siya, no? So may psychological din siya na na purpose. Ngayon, tandaan mo lang dyan naman sa board exam. For example, home delivery. So home delivery, kailan ang room in? Pag sa bahay, paglabas ng bata, kailan ang room in? Agad-agad. Immediately. Tama, agad-agad. Kapag normal spontaneous vaginal delivery dyan sa may DR, within 30 minutes, dapat naka-room in. Pero ma-alternate siya ng unang yakap. Kasi di ba kapag unang yakap, paglabas ng baby, patong na rin agad. Nag-immediately na rin siya. Pero syempre, ang pinag-uusapan natin dito ngayon, yung RA 7600. Kung ang pinag-uusapan natin is RA 7600, yan, within 30 minutes, dapat mailagay mo na yung bata dyan. Tama? Ngayon, kapag cesarean, paano yon? Alangan lang paglabas ng bata, habang si cesarean, titatahin ni doktor, nakabatong ang bata. Siyempre hindi naman. Pag cesarean, ang rule natin sa room in, within 4 hours. Nakuha? So ganon. So importante ang breastfeeding at saka tinatawag natin bonding. Tama? So ganun po ang ating kailangan tandaan. Okay? And of course, meron siyang binago na naman. Ano binago na naman? Yung EO51, tsaka tinatawag na RA 7600, na-amend naman siya. Ano naman ang amendment? Your RA 128. Ang RA 128 is what we call your Expanded Breastfeeding Act. Itong Expanded Breastfeeding Act has something to do with, number one, bawal na talaga, bawal na talaga, guys, mag-advertise ng kahit anong infant formula. Yan ang rason bakit nawala yung Bona. Pinalitan, kasi yung Bona naman talaga, pag ang gatas ng pang baby, infant yun eh. Ginawa niya, Bona Kid. Di ba? Doon sumikat si Bona Kid, batang may laban. Di ba? Yun ang story ng Bona Kid. Yung Promil, hindi namin sila pwede kasi infant, bawal mag-advertise. Ngayon, naging Promil Kid. No? Bakit ang Nido? Hindi naging Nido Kid. Malamang, kasi Nido hindi naman yan pang-infant. Yung sinasabi ko, yung bawal, yung mga pang-infant. Kasi ang pang-infant, ano lang ang nag-iisa ka lamang na best milk sa infant, breast milk, at wala nang iba. Diba? So, bawal mag-advertise. Tapos, August is the breastfeeding month. Ang August is the breastfeeding awareness month. August yan. Bakit? Isipin mo yung August number 8 o 8. O, di ba? Hindi ba't 8 parang dalawang bilog, parang dalawang dede na pinatong. O, yon. So, yon. Kung mga patong-patong, mga dede dyan, breastfeeding month yan. Tapos, sa mga, tawag dito? Sa mga tinatawag natin, guys, na mga commercial establishment, maglalagay tayo ng lactation station. When I say lactation station, yun yung mga nakita natin sa mga mall, SM, Gaisano, Ayala, may kwarto. Dapat record dyan na may upuan. Dapat maganda yung upuan, Tapos may saksakan, di ba? May maliwanag na ilaw, tama? So that's why pag ikaw wala kang battery, mag-charge ka muna doon, tama? So we have what we call lactation station. Kasi iba gumagamit sila na yung mamado,
breast pump, tama, di ba? Kailangan ng kuryente kapag, syempre, electric ang breast pump. Milk bank. Ano itong milk bank na ito? Ang milk bank, okay, hindi mukbang, milk bank. Ang milk bank, sa mga gifted. Sa mga gifted, pwede kayong pumunta sa public hospital. Bakit? Pwede na kayong maging donor. Do your social responsibility. Papasok ka sa public hospital at mag-donate ka ng breast milk. Kasi yun na ang gatas na ibibigay sa mga batang may sakit, sa mga batang preterm, sa mga nanay na hindi pwede i-breastfeed ang kanyang baby. Yun, ikaw ang maaasahan. Yung donation mo ay kailangan. So sa mga nanay na gifted dyan, pwede ka pumunta sa public hospital. Pagpasok mo, tinanong ka ng guard, may pasyente ka ba dito? Wala. Donor ako. Tinamaan mo siya ng ano, tinamaan mo siya, din takbo ka. Ngayon, guys, yung gatas mo, okay, ipapasteurize yun ang ibibigay sa mga bata, guys, na ano, preterm, may sakit, walang iba, kundi, ayun palang milk bank. Kung ang bangko nagdideposito ka ng pera, sa milk bank, nagdideposito ka ng breast milk. Nakuha, ganun ang gusto. Tapos, kahit saan pwede ka na mag-breastfeed. Tama, di ba? Kasi kumbaga, huwag ka na mahiya kahit saan pwede ka. RA 128. Nakuha? So yun na, RA 128. So tapos i-integrate na rin siya sa education, the breast milk is the best milk. No? Breast milk is the best. Nakuha? So ganun siya. Next, punta na tayo sa last natin, guys, the topic, reproductive health. When I say cluster reproductive health, that's what we call cluster RH. At ano, guys, ang vision ng ating tinatawag, guys, na RH? Ang gusto talagang, kumbaga hindi siya vision ultimate goal. Bakit ba meron tayong tinatawag na reproductive health? Ang ultimate goal ng ating reproductive health is to achieve what we call pleasure, better quality life. Ang gusto natin is to achieve what we call pleasure, better quality life. So ang ibig sabihin, ang gusto natin is ma-enjoy natin, guys, ang buhay. Tama? So ang tawag natin is what we call pleasure, better quality life. So syempre, you only live once. I-enjoy mo na yan. Pero sa ngayon, magsakripisyo muna kayo. Alam natin ang nakataya sa board exam na to. Hindi lang lisensya ang nakataya, kundi meron pang pangkabuhayang showcase. Tama? 1 million. Kaya pag nasa review center kayo, habang nag-aantay kayo ng klase nyo, huwag muna kayo paupo-upo. Dapat mag-aral na kayo. Bakit? Yung 1 yung 1 million nasasaya bawat segundo, baka may makalamang sa'yo. So 1 million. So huwag muna machismis. Habang nag-aantay sa lecturer. Okay, wag mo machismis. Yung 1 million, mamaya tayo usap ha, pag nakuha ko na itong 1 million. Tama? No, so yun. So again, ano tawag? Better quality life. Tama? So yun. So dapat nag-aaral. Bawat minuto, bawat segundo. Tama? No, so yun. Para sa pangkabuhayang showcase. Ngayon, so guys, so ang ating tinatawag na RH ay may 10 elements talaga yan. Okay, 10 elements. At take note, meron talagang RH law eh. Tama, di ba? Meron talagang RH law. Ano tong RH law natin? Ang RH law natin, ito yung, sandali dito lang yun. Sandali muna ha, hanapin natin. Dito yun sa baba. Okay? RA. Eto. Yan. Okay, you're responsible. Okay, ma'am, andyan na si Sir Dulay. RA, thank you, ma'am. RA 10354. Responsible parenthood and reproductive. Tapos na dun sa kabila. Tapos na. Ang stress management. Hindi kaya. Okay, so yon. RA 10354. Ang RA 10354 is what we call your RH law. That's your Reproductive Health Act or Responsible Parenthood. Imagine, buntis ka, tapos hindi mo naman kayang pakainin yung anak mo.
'Di ba? Kaya nga meron nga yun, 'di ba, yung kanta na isang taon pa lang ako, sinundan na ni Toto, grade 6. Anong sunod nun? Okay, so yun, basta ganun, pakinggan nyo na, meron sa YouTube niyan. Ngayon, so RA 10354, mamaya pag-usapan natin yan. Sa 10 elements ng RH, guys, hatiin natin yan sa dalawa. May 4 na priority elements at may 6 na other elements. Ano yung 4 na priority elements sa tinatawag nating RH? Ang 4 na priority elements, tandaan mo, anong ulit ang goal? Ang goal niya is to have a better quality life. Gusto mo ma-enjoy ang buhay. So para ma-enjoy ang buhay, may 4 tayong priority elements. At anong 4 na priority elements? We have what we call pleasure pump. So para ma-enjoy, sundin ang PAM. Kung ayaw mo ng PAM, para ma-enjoy mo ang buhay, pwede din maghanap ng AFAM. So isipin mo, AFAM. Di ba? PAM. PAM, happy ka na, di ba? So yun. Okay, so guys, so when I say pleasure PAMs, ano guys ang PAM? Okay, number 1. Ang pinaka-primary intervention sa lahat is what we call pleasure what? Sa 4 na priority sa PAMs is family planning. Mag-anak lang ng kaya mong alagaan. Tama, di ba? Hindi ka na, ano ka ba, magbebenta ka ba? Sa farm ka ba? Nagpapadami ka ba? Tama, di ba? So, yun. So, take na mag-anak ka lang ng kaya mong alagaan. So, sa family planning, dito, pinag-usapan dito yung ano pinag-uusapan dito? Number 1, sa family planning pinag-uusapan dito, number 1, is yung skelan ang right timing ng panganganak. Tama, di ba? For example, magbo-board exam ka. Ngayon ka pa nagpabuntis kasi iniisip mo pagbuntis swerte. Imagine mo naman din, nagbo-board exam ka, suka-suka ka, di ba? Sumasama ang pakiramdam mo. Nababawasan ang chance mong makuha ang 1 million. Tama, no? So, yun. So, guys, so dapat tama ang timing. Number 2, tama din ang right din ang right size of the family. Pag sinabi kong right size, right Filipino family size, ilan ang ideal na family size? Ilan? Ilan ang ideal family size? Okay, ito ideal. 2 children. 2 lang. So, ibig sabihin, hindi naman sinasabi ng RH law na 2 lang. Pag 3, ipapapatay ang bata. Hindi ganon. Tama? Hindi naman tayo, hindi naman tayo North Korea, no? So ngayon, ang sinasabi lang dyan is that ideally 2. Okay? May mga tax incentives yan kapag nasusunod mo yon. Ngayon, pag sobrang dami yung anak mo, di ba? Sample, sobrang dami ng anak mo. Ano mangyayari pag sobrang dami ng anak mo? Tama, di ba? So may mga benefits kang hindi na ibibigay ng gobyerno. Tama? Like for example, yung scholarship, gano'n. May mga itatanggal si gobyerno sa'yo. Pero kung kaya mo naman, di ba, for example, anak ka naman ng sultan. O for example, anak ka ng congressman. Kahit na anak ka ng sanggaan, wala naman problema. Kahit may kanya-kanya naman kayo helicopter, di ba? So right size of the family. Right interval. So when I say class, right interval, ang tamang interval, bigyan ng pagkakataon na makapag-recover ang nanay. 3 to 5 years ang gap. So I say 3 to 5 years. Bakit ang interval ng panganganak 3 to 5 years? Ang average ng 3 to 5 ay 4. That is para hindi sila, kung magkapatid kayo, hindi kayo sabay mag-college. Mahal ang college. Tama, di ba? Okay, so yun. For example, si panganay, graduate siya ng college, doon pa lang papasok ang bunso. Kaya may average na ilang years? 4 years na gap. No? So yun. So right interval. Tama? So nag-gets nyo? Tapos may mga other rights pa yan, yung right to be informed of, kahit na mahirap ka, dapat libre yung mga contraceptive sa'yo. Tama, di ba? Hindi na pwede pag mahirap ka, bawal ka mag-family planning. Ang family planning para sa lahat. Okay, it should be available inside the health center. Tama, no? So yun. So yun po yung concept ng family planning. So it is very important kasi bakit ka ba naghihirap yung pamilya? Kahit na may trabaho naman si Papa, ang dami niya kasing anak. Tama, di ba? So guys, ano ang nakakakos ng paghihirap?
Either masyado kang madaming anak or ikaw na lalaki, masyado kang madaming babae. Kaya yan, di ba? Eh di ubos din yung pera mo. Tama, di ba? So, family planning. Fams. Fams. The second one, adolescent reproductive health. Sa adolescent reproductive health, this is all about teenage pregnancy. Tama, di ba? So dapat naiwasan natin ang tinatawag nating teenage pregnancy, guys, na tinatawag. Okay, so yon. Under what we call cluster teenage pregnancy, paano na iiwasan yan? Sex education. So sa board exam, ano importante tandaan nyo dyan? Sa sex education, sino dapat ang nag-initiate ng sex education? Sino dapat ang nag-initiate ng sex education? Yung sex partner, yung teacher sa values education, o yung parents? Yung parents, because family is the basic unit of service. Yung magulang natin, yun yung may pinakamalaking influensya sa buhay natin. Yung sinasabi nila sa atin, kumbaga, kung the man that can't be moved, namumove ka talaga sa sasabihin ng magulang mo. Kahit nasabihin mo, maldita ka, suplada ka, pag sinabi ng magulang mo, magagalaw ka talaga. Tama, no? So, initiate sex education, parents yun. Pero, sa school, dapat natuturo din ang sex education. Kailan dapat tinuturo ang sex education sa school? Grade 5. Pag grade 5 na, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, dapat may sex education yan. Kasi pag grade 5, natandaan nyo sa karamihan sa babae, nagsisimula na yan na mag-menstruation. So kung dalaga na siya. Tama, di ba? Mauna kasi talaga babae, nagmamature eh. Tama, di ba? Babae yung una yan, lalaki dede nila, mag-menstruation sila. So grade 5 pa lang, dapat may aware. And it should be age appropriate, ha? Alam mo, dapat grade 5 pa lang, bembang ng pinag-uusapan mo dyan, di ba? So yun, dapat age appropriate yung sex education base dun sa edad ng bata, di ba? Yung mga kailangan niya muna malaman. Kaya grade 5, iba grade 6, iba grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, papagraduate ng anak mo, masteral doctorate in sex education. Tama? So ganun. So we have what we call as adolescent reproductive health. Pangatlo, again, 4 ang priority elements, FAMS. Pangatlo, M, maternal child health. Diyan papasok yung pag-aalaga sa buntis, like, ano example? Prenatal, BEMOC, SEMOC. Tinuro na natin yan sa comprehensive. And next, we have what we call your STI. When I say class STI, sexually transmitted infection. Tama? Sexually transmitted infection. Dapat maiwasan din natin yan kasi yung mga nakaka-apekto din ng quality of life yun eh. Tama, di ba? Aside sa nakakahiya, number 2, yung buhay mo din, tama, na-apektuhan. May mga restrictions ka, like may mga nana lumalabas, may mga lesions, yun. So maka-apekto din siya sa quality of life. So once again, 4 ang priority elements. Ano yung 4 na priority elements natin ulit? FAMS. Ano ibig sabihin ng FAMS, guys? Family planning, adolescent reproductive health, maternal child health, and the last is what we call your STI. Ngayon, so FAMS yun ha, isipin mo lang, ma-enjoy mo, kailangan mo maghanap ng APAM. No? FAMS. Ha? APAM. FAMS. But there are 6 other elements. What are the 6 other elements of our age? Letter S, sexuality. Ang pantay na karapatan sa babae, lalaki, bakla, tomboy. Dapat lahat yan may pantay na karapatan. 2025 na guys. Tama, di ba? Hindi naman pwede sabihin, mahiya kayo sa simbahan. Tama? Iba na po ngayon. Tama, no? Iba na po yung generation ngayon. So ngayon, sexuality open na po. You have the right for gender expression. Ganun siya. So sexuality. The second one is your infertility. Sa infertility, 1 year ng unprotected sex, wala pa ring nabubuo. Yun yung definition ng infertility. 1 year na kayo, okay, wala pa rin nabubuo. Ano nangyari? Di ba? Sabi ng asawa, nilulunok ko namang lahat. Hayop, mali pala yung di ba? Nilulunok niya. Ngayon, okay, so dito, kung hindi talaga sila nakakabubuo, regardless na ginagawa naman nila lahat, uso na ngayon yung fertility clinic. Di ba? May mga fertility clinic na sila na i-refer mo sila doon.
Tama, bago naman sa adoption, may mga artificial insemination, mas mura na ngayon. Tama, di ba? May mga gamot na rin para sa fertility. Kaya usually yung mga gamot na yun sa babae na nagbabalance ng hormones, may risk yun eh. Okay, yung risk, kailangan mag-usap kayo kasi karamihan yung risk nun, cancer. So kailangan i-weigh mo yung risk na, kunyari, ma'am, meron tayong gamot dito sa hormones, pero yung risk nito, magiging times 5, times 10, yung risk mo magkaroon ng cancer. Or minsan, kapag sabi mo din ang artificial insemination, ganitong percentage yung risk of miscarriage yan. Kasi ganun yun eh. Tapos kung artificial insemination, madaming twins dyan. Madaming twins. Kahit na isa lang yung pinaghandaan mo, maganda din kayo na pang dalawa na baby. Kasi usually twins ang lumalabas sa ganyan. Okay? So, infertility. Kasama din ang lalaki sa reproductive health. So, men's reproductive health. May issue ba ang lalaki? Yes. Anong issue na lalaki? Impotence. Pwede yon. Tama, siyempre, quality life ka eh. Nag-honeymoon kayo. Tama, di ba? Nag-prepare ka pa ng nag-prepare ka pa ng iyong attire, naka-costume ka pa, tama, di ba? So yon, may pa-headdress ka pa, tapos mayroon ka pang mga raffles dyan, di ba? Pag sayo mo ng Arabian Nights, hindi pa rin tumatayo si Manoy. Di ba, mayroon palang, may inaayos dyan. Or premature ejaculation. Isang tusok, putok. Ha? Kamusta? Di ba? Tapos na agad. Hindi sana nag-drive-thru na lang kayo. May mga gamot na po dyan. Tama? Di ba? So again, men's reproductive health. Kasama ba ang lalaki sa RH? Yes. Next, we have what we call your VAUC. Ito, importante ito sa board exam nyo. VAUC is violence against women and children. Ang women and children are vulnerable. That's why na-notice mo, no? Walang violence against men. Walang ganun, di ba? Tama, in short, kahit sampalin mo yung lalaki, hindi ka makakasuhan. Pero the moment na, okay, minura mo lang yung babae, may kaso ka na. Tama, di ba? Pero meron bang lalaki na siya naman yung sinasaktan ng babae? Meron, no? Meron din kasi babae na mapanakit talaga yung babae, di ba? No? So yun. Ngayon, kaya nga lang walang batas na violence against men. Ang meron lang, violence against women. So dito, ang batas, tandaan mo to, lumalabas sa exam, 9262. Magkaiba yung RH law sa VAUC. Ang VAUC is 9262. Isipin mo na si nanay, inuuntog at sexually abused ito. Nanay, inuuntog to sexually abused ito. So ganun siya, 9262. And very important, nasa board exam, there are different types of abuse. Ano iba't ibang types of abuse sa babae at bata? Physical, sinasaktan, binubugbog. Psychological, minumura. Sexual abuse, sexual in nature siya, like pinipilit ka niya makipag-sex kahit mag-asawa kayo. Kapata mo kasi magsabi ng hindi eh. Or may ginagawa siya sa'yo na, alam mo yon, may ginagawa siya sa'yo na ayaw mo. Tama? Sexual in nature, sexual abuse. Or ganito, pag hinampas-ampas sa yung pempem mo, pinapatakan niya ng kandila, sexual abuse siya, hindi siya physical. Kasi sexual in nature. Okay? Economic abuse, karapatan ng babae na dapat kapag pinakasalan siya, pinapakain siya. So ngayon, karapatan mo yan na, for example, magtrabaho ka, kumita ka, pera mo. Ganito kasi Rule, ang pera ng lalaki ay pera ng babae. Ang pera ng babae ay pera lang ng babae. Tama, di ba? So ngayon, kung gusto mo mag-live selling dyan, dapat hindi kanya pinipigilan. Kung gusto mo magtrabaho, hindi ka dapat niya pinipigilan. Kasi pag pinipigilan ka niya, that is economic abuse na tinatawag. Kasi karapatan mo. So may iba't ibang type sa 9262. Next, abortion and its complication. Okay, very important. Illegal pa rin ang abortion. With your RH, actually, naiiwasan ang abortion because of family planning, because of sex education. So hindi ka na mag-a-abort kasi mai-enjoy mo kung anong gusto mo dyang situationship man dyan, kung anong gusto mo dyan, okay, mai-enjoy mo. Pero naiwasan yung mabuntis. Tama? No? So yun. So prevention of abortion and its complication.
And the last is reproductive tract cancers. Malawak ang RH eh. Sa reproductive tract cancer, cervical cancer like HPV vaccine, we have what we call your penile cancer, vaginal cancer, breast cancer, kasama dyan. Is your oral cancer part of reproductive tract cancer? No. Bakit? Ang oral or mouth is not part of the reproductive organ. Kasi minsan iisip mo, ay, oral sex. No, it's not part of the reproductive. It can have the reproductive organ, but it is not part of your, it is not part of your reproductive system. Yung breast, yun part siya ng reproductive system. So guys, anim yan guys. Ano guys, ang anim guys? No, so yon. Kung iisipin natin ganito yon, sexuality, infertility, ang mga other elements to men's reproductive health, Bausi, 9262, very important sa exam, abortion and its complication, and the last is your anim lahat, your reproductive tract cancer. Isipin mo dyan, Simba. Simba, the last Lion King. Anong sabi ng lion? Ra. So Simba, ra. Tapos yung apat na priority elements, bam. O diba? Natapos na natin ang tinatawag nating RH law. Eh sir, hindi mo naman sinabi paano ko ma-memorize ang RH law. Ang RH law is 10354. Alam mo paano mo siya maalala? Guys, ito lang yun. Madali lang yan. Ang RH law, ilang elements ang RH? 10 elements ang RH. Ilan ang interval between pregnancy? Ilan ang interval? 3 to 5 years. Ilan ang priority elements sa RH? PAMS, 4. So that's why may 10 elements, 3 to 5 years ang gap, 4 priority elements. RA 10, 3, 5, 4. Nakuha guys? So yan. Maraming salamat everyone. Okay, so yon. Okay, good luck sa inyong board exam guys. I know, kayang-kaya nyo yan, ha? Lalo't ngayon, okay, may 1 million, ha? Okay, kaya kailangan huwag makaksaya ng oras, tama? Pag may seatmate na nakikipag-usap sa'yo, huwag mong kalimutan yung 1 million. Kailangan pinapaprint mo nga yun eh, tama, di ba? Pag kinakausap ka, tapos ilagay mo siya sa pang stick, pag kinakausap ka kita 1 million, tama? Para ma-remind kayo na may 1 million, ha? Okay, pangkabuhayang showcase. Tama? Tapos guys, bago ako matapos guys ha, okay, magpapa-add ako dito sa Top Rank International na TikTok. Sandali, sana ba yung TikTok na, ay ito pala oh. Guys, baka pwede naman pa-favor guys. Ayan po yung ating QR code sa ating Top Rank International for UKCBT NCLEX kasi alam ko magiging RN 2025 kayo at USRN 2026. Ayan. So meron tayo dyan TikTok, nagpapadami kami ng followers. Ang target namin by the year 2025, meron kaming 25 million followers. Tama? As of now, we have 1,000 followers. So ngayon, 25 million, we have a long way to go. Tama? No, so yun. So guys, baka pwede naman kayo pa-follow guys. Thank you so much. God bless everyone. Lahat kayo magiging RN. Tama? No? So yun. Okay, papasa ka ba? Okay, magtatap ka ba? Okay, what's your goal? Ayan. Kita mo, nandito ako sa Davao, guys. No? So yun. Ito yung mga estudyante sa Davao, guys. Tama? So yun. Andito sila sa klase. Okay, hindi sila nakattend na. Nakattend kayo ng ng stress management. Ay, hindi sila nag-attend ng stress management kasi stress-free na sila. Tama na sa'yo. Ang kailangan nila is kailangan nila 1 million. Kailangan nila 1 million. Naku, madami na kayong kompetensya dito sa Davao. Okay, so yan. So thank you so much guys, everyone. I-send ko na lang tong file mamaya pag okay na. Tapos, okay, thank you. So, baka hindi naka-record. Baka hindi ito naka-record. Guys, yun ang pinakamasakit. Tingnan natin guys kung naka-record ito. Okay, so yon. Naka-record ba ito? Yan, naka-record naman. Okay, bye-bye.